Tinalakay sa Independent Commission on Infrastructure o ICI ang mga susunod na hakbang para mabawi ang mga ari-arian mula sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Nakatutok si Rafi Tima. 5 araw matapos kumpiskahin ang ilang sasakyang iniuugnay kay dating Congressman Zaldico, pinag-usapan kung paano i-consolidate ang mga impormasyon tungkol sa mga ari-ariang pwedeng bawiin sa mga sangkot sa flood control scandal. Ito ang unang pulong ngayong taon ng Technical Working Group for Asset Recovery ng Independent Commission on Infrastructure o ICI. Ayon kay ICI Special Advisor Rodolfo Azurin, natunto ng mga sasakyan dahil sa sumbong ng isang sibilyang nagtungo sa kanilang opisina. Hindi na dinitalyang pagkakakilanlan ng nagtip. Nag-walk-in lang siya, kaya nagulat yung mga tao namin na parang voluntary siguro, nakukonsensya na siguro or gusto niya ring tumulong talaga. So, we are very appreciative nga dun sa ginawa niya. Panawagan ngayon ng ICI, tularan siya ng iba pang may nalalaman sa mga ari-arian na mga sangkot sa flood control scandal. Kung yung mga nakakaalam, ganun din ang gagawin, mapapabilis talaga yung asset recovery natin. Muling iginiit ng ICI at Bureau of Customs, legal ang pagkumpiska sa mga sasakyan. At kung mapatunayan nga talagang pag-aari niya ang mga sasakyan na nakapangalan sa ilang kumpanya, malaking tulong daw ito para mapalakas ang kaso laban sa dating kongresista. Ang titignan mo dyan, ano ba yung mga kontrata na nakuha ng company na yan? Di ba? And then, kailan na-acquire yung sasakyan? So, dahil company yan, anong pinambili ng sasakyan? Pagtitiyak ng ICI, hindi sila apektado sa mga bali-balitang mabubuwag na sila. Pero nakatakda daw silang sumulat sa Palasyo ng Malacanang para tanungin kung may papalit pa sila sa mga nagbitiw ng mga commissioner ng ICI. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.